Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa huling hapunan, ipinakita ni Jesus ang kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili, at tinugasan ng mga paa ng mga apostol. Sa tapat na paglilingkod sa kapwa, may padarama ang pag-ibig ni Kristo at ito ang magiging palatandaan ng bawat alagad niya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila.
Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat
lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kung mapapansin niyo po, sa tuwing alas 8 ng umaga, mayroon po mga nakaputi dito sa harapan. No? Sila po yung mga kukumpilan mamaya. Yan. Karamihan o kadalasan, ang mga nagpapakumpil, dahil medyo may mga katandaan na, may edad na, no? Dahil sila po ay magdidesisyon na magpakasal. Yung iba po, no? Yung iba. At isa sa mga requirements, bago kayo kasal, dapat nakumpilan ka. Yan. Pero hindi naman sinasabi ng simbahan na kung kailan ka magpapakasal, doon ka lang magpapakumpil. No? At the age of 12, pwede nang magpakumpil. No? Para at least, pagdating ng panahon, magdesisyon ka na mag-aasawa ka, magpapakasal ka, meron ka ng kumpil. Yan. Pero sa mga mag-aasawa, importante po ito na desisyon na gagawin mo. Sa pag-aasawa, hindi lang dapat practicality. Ang pinaka-dahilan kung bakit ka mag-aasawa ay dahil gusto mong magmahal. Yung pag-ibig. Kasi kung gagamitin mo yung practicality, okay,
hindi mo mararanasan yung sarap, yung saya na nagmamahal ka. Na ngayon ay pinagkakadiinan ng Poong Jesus Nazareno itong bagong utos na ibinibigay niya sa ating lahat. Ipinapaalala niya itong utos na ito. So ibig sabihin, ang magmahal ay utos ng Diyos. Ang magmahal ay command, utos, na dapat kang magdesisyon kung magmamahal o hindi. So ang pagmamahal ay isang desisyon na dapat gawin. Hindi ito yung sa mga pelikula, no? Hindi ito katulad ng mga sinasabing naramdaman ko. Tumibok ang puso ko. Kaya against all odds, pag sinabi ang isang tao, nagmamahal, kaya lahat kaya niyang harapin, lahat kaya niyang suungin. Pero ang magmahal ay isang desisyon. Dahil ito ay utos ng Diyos. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus, ito ang utos ko, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. At sa pag-iibigan ninyo, makikilala nila na kayo ang mga alagad ko. So ang walang alagad ng Poong Jesus Nazareno, ang ayaw magmahal o ang hindi nagmamahal. Kasi ang katangian ng alagad ng sumusunod sa Poong Nazareno ay yung patuloy siyang nagmamahal. Masaktan man, lokohin man, hindi ka man mahalin ng taong mahal mo, magmamahal ka pa rin. Dahil yan ang utos ng Diyos. Sa mga nasaktan dyan, yung mga nagsasabi pang, ang hirap mong mahalin. Normal naman po na maranasan mo yung mahirap magmahal. Pero hindi ibig sabihin, titigil ka ng magmahal. Pwedeng magpahinga, pero magpapatuloy kang magmahal. Kasi kapag huminto ka ng pagmamahal, wala ka ng buhay. Tingnan natin ulit. Flashback ng konti. Sabi sa Ebanghelyo, nang umalis na si Judas, okay? Di ba sabi po, no? Nang umalis na si Judas, ito na ngayon yung sinabi ni Jesus. Ito ang utos ko. Mag-iibigan kayo. Flashback ulit. Ano ang ginawa ni Judas? Ibinenta si Jesus. Nilagyan ng presyo ang pagmamahal na ibinigay ni Jesus kay Judas. Pero si Judas, hinudas si Jesus at ang mga alagad. Nabayaran. Di ba ang sabi, flashback ulit, nakipagkasundo si Judas doon sa mga galit kay Jesus. Magkano ang ibibigay ninyo para maisumbong ko, mabigyan ko kayo ng impormasyon tungkol kay Jesus? Naging masaya ba si Judas? Hindi. Umabot sa punto na hindi niya nakinayang patawarin ang kanyang sarili dahil napakalaking ang nawala sa kanya. Actually, hindi naman huminto si Jesus na mahalin siya, si Judas. Si Judas ang huminto na tumanggap ng pagmamahal mula kay Jesus. Tingnan natin ulit. Kahit na
Sinaktan si Jesus ng kanyang itinuturing na kaibigan, minamahal niya, tinanggap niya, mas pinili ni Jesus na ipakita kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. O pwede sanang umalis na lang siya. O pwede sanang nagwala na lang siya. Nagalit siya. Sinumbatan ng ibang mga alagad. Pero hindi eh. Nanatili siya at sinikap niyang kung sino yung natitira, turuan ng mabuti kung paano magmahal. Diba? Para bang, ito pa eh, mayroon pa eh, may natitira pa eh. Isa lang naman yung umalis eh. Isa lang naman yung tumanggi ng pagmamahal. Mayroon pa, ito pa, kaya pa ito. Sa abot ng kanya makakaya, sige tuturuan natin ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Napakahalagang utos na iniwan sa atin at patuloy na ibinibigay sa atin. Okay lang yan. Naiintindihan natin, nasaktan ka. Niloko ka, masakit yon. Okay lang yan. Pero buhay ka pa. Hindi kawalan sa'yo na nagmamahal na hindi ka minahal. Malaking kawalan dun sa minamahal mo pero tinanggihan ka. Pero mahirap yung kung magmamahal ka at sana patuloy kang magmahal, desisyon mo na magmahal dahil mahal ka ng Diyos. Huwag kang mamuhay sa pagiging bitter. Kailangan natin ngayon, kaya nga sabi ko, paulit-ulit na sinabi ni Jesus, magmahal, pag-ibig, paulit-ulit. Para matandaan natin. Dahil ngayon, meron tayong kalaban. Na ang tanging makakapuksa sa kalaban, pag-ibig. Hindi galit, pag-ibig. Kasi ngayon po, pag inuulit-ulit, kahit mali, pag inuulit-ulit na ipinaparinig sa iyo, nagiging tama. Kahit yung kasinungalingan, pag paulit-ulit na sinasabi, nagiging tama. Ano ang panlaban? Kaya nga ito ang sabi ni Jesus, magmahal ka. Love, love, love! Diba? Kasi talagang mahirap po yun. Mahirap yung mamuhay ka sa galit dahil lamang yung ine-expect mo hindi nangyari. Na mahalin ka rin in return. Sadyang may mga taong hindi marunong mag-appreciate ng pagmamahal na binibigay mo. Dapat nasa tamang konteksto ha? Nasa tamang konteksto. Iba po kasi yung nagmamahal ka, mayroon na siyang asawa, pero gusto mo pa rin mahalin at mahalin ka, mali yun. Ibang konteksto yung sinasabi sa atin na pagmamahal. Yung pagmamahal na handang mag-alay ng sarili, magsakripisyo kahit ng kanyang kaligayahan para lamang hindi makasira. Kung napapatanong ka, paano ba magmahal? Ganda yung, paano ba magmahal? Kung lagi kang nasasaktan. Ayun hindi yan naalis dyan. Ang Poong Nazareno, hindi yan naalis. Kasi sa mga nagtatanong, paano ba magmahal? Yun ang magtuturo sa atin ng tamang pagmamahal.
Muli, ito ang pinakakadiinang utos ni Jesus. Utos ng Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos kesa sa ang sinasabi ng tao. Ang utos ng Diyos magdadala sa atin sa kaligayahan. Ang sinasabi ng tao, kapag pinakinggan mo ng pinakinggan, magdadala ito sa iyo ng kalungkutan. Sabihin niyo nga po sa sarili ninyo, mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit nagdududa ka sa pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit sinasabi mong hirap kang mahalin at hindi ka karapat-dapat na mahalin. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit matindi ang pinagdaraanan mo. Mahal ka ng Diyos. Kailangan mo lang talagang maranasan itong mga bagay na ito para mas magkaroon ng kahulugan o meaning yung sinasabi nating pagmamahal. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilanlan namin bilang mga anak mo. Taos puso tayong dumalangin. Panginoon, panatiliin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng giyera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parihong pag-ibig din, nawala sila makasumpong ng lakas bilang mag-asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumawi nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata't dalaga, at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao na umasa at manalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawin dugo't katawan mo. Magsitayo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, Hosana, sa kaitaasan. Sana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagkalat ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumihin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.